Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite. Shoutout kay Rico Der. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang panggalan na kanina lang galit na galit ay biglang tumahimik. Siya ay direktang tanga sa parehong lugar. Hindi lang siya, pati si Aaron mismo, ay mukhang manhid sa oras na ito. Anong nangyari? Malinaw na ginamit lamang niya ang tungkol sa 50% ng puwersa, na paulit-ulit niyang kinumpirma. Bakit niya sinasabi na 10% ng puwersa? Kasi nahulaan ko na kaibigan mo siya, dapat wala kang pusong magsimula, kaya hindi mo gagawin ang iyong makakaya. Ngunit mga 50% lamang, mahinahong ngumiti ang Golden God Beauty. Hindi maikakailang tumango si Aaron. Talagang naisip niya at ginawa iyon. Gayunpaman, dahil nahulaan ng matanda na ito ay 50% na puwersa, bakit niya sasabihin na ito ay 10% na puwersa? Ngumiti siya ng malumanay at tumingin kay Aaron. Tinapik ni Hansani ang kanyang ulo at sa wakas ay naunawaan niya, oo. Ito ang Golden Circle. She nodded and said, I know you can't do it. At saka, ang bisita ay palaging panauhin. Kung talagang sinasaktan mo siya, hindi ito ang paraan ng pagiging mabuting pakikitungo, mas mahihirapan ka. Kaya naman, pinoprotektahan ko siya ng ang kapangyarihan ng Phoenix, na maaaring mabawi ang halos 40% ng iyong kapangyarihan, aking sinta. Nagulat si Aaron. Ang panggalan ay isang dalubhasa sa kanyang sariling mga mata. Sapat na para mabigla siya sa paglipad ng ganoon. But what more, nababasag pa niya ng diretso ang matigas na shell ng lalaki. Dapat mong malaman na ang huling bow ng pagong na Aaron ay nag-aksaya din ng maraming enerhiya, ngunit ito ay na nasa harap niya ako, hindi ba? Hindi katumbas ng pag-aaksaya, malungkot na sabi ng panggalan. Mas alam niya ang sarili niyang mga bagay. Maaari niyang talunin ang kanyang shell sa isang shell ng pagong ng may lakas. Ito ay hindi lamang nakakainis, ngunit talagang nakakatakot. If you play 100% of your skills, damn it, ayaw mo bang mapunta sa langit? Sa mga dakilang sinaunang puwersa sa mundo, ang pinakamakapangyarihan ay ang kapangyarihan ng kaguluhan, ang kapangyarihan ng dragon at ang kapangyarihan ng phoenix. Kailangan mong malaman ang tatlong puwersang ito. Ang sino mang makakuha ng mga ito ay maaaring magbago ng kanyang buhay laban sa langit, at ang lumilipad na dragon ay nasa langit. Ginagawa ni Aaron ang kanyang makakaya kung siya ay magtutulungan, maaari niyang gamitin ang palakol ng pango sa kanyang kamay, nang sabihin niya ito, bigla siyang ngumiti ng malamig upang pigilan ang Buddha na tumingin sa ibaba. Not to mention ang paghahati ng langit at lupa, pero at least sapat na para sirain ang langit at lupa at sumuko pa, sirain ang langit at ang lupa. Bulong nila at nagkatinginan. Ano ang pakiramdam na hatiin siya sa isang maliwanag na lungsod na may palakol? Ngumiti ang gintong dilag. Biglang bamuka ang kanilang mga bibig. Yuming City. Kung ang pagsira sa langit at lupa ay isang abstract na salita lamang, kung gayon ang lungsod ng Yuming ay kung ano ang nakita at naranasan nila ng kanilang mga mata. Ito ay hindi isang malaking map, ngunit ito ay umaabot ng ilang milya. Ito ay isang tunay na hangganan ng lungsod. Puputulan mo kaya ng palakol. Hindi ito biro, oo. Si Aaron, na ngayon lang napagtanto ang pagkakaisa ng tatlong puwersa, ay tila talagang nararamdaman na hindi siya nagbibiro, ngunit nagsasabi ng totoo. Nangangahulugan iyon na ang susunod na Aaron, kahit na mapunta siya sa lupain ng Diablo, ay magkakaroon ng kahit isa pang totoong trump card sa kamay. Sa pag-iisip nito, si Aaron mismo ay hindi mapigil ang maging medyo excited. Shit! Niupay, Aaron, alam kong niupay kang tao, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Ang panggalan ay napag-alitan, ngunit siya ay taos pusong masaya para sa Aaron para sa kanyang magagandang bagay.
It was a small trial, wag mong sabihing hindi mo inaasahan, kahit ako, ngumiti ang gintong dilag. Ang mga makakapasa ay mga dragon at phoenix na sa mga tao, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang mga dragon at phoenix sa taong ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa mga tao, ang unang tao sa mundo. Sabi, ang gininto ang kagandahan ay tumingin kay Aaron ng bahagya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Ngunit halos sa oras na ito, biglang pinatigas ni Aaron ang kanyang ngiti, at pagkatapos ay biglang lumuhad sa lupa sa gulat. Aaron, anong ginagawa mo? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bahagyang sinabi ni Aaron, gusto lang itanong ng Aaron sa elder kung paano makukuha ang kapangyarihan ng Phoenix. Ayon sa mga alituntunin ng aking pamilyang Phoenix, ang kapangyarihan ng Phoenix ay nakapaloob sa katawan ng anak na babae ng tunay na Phoenix, sabi ng Golden Beauty. Si Zia Wei, hindi ba? Sabi ni Aaron. Hindi agad nakasagot ang Golden Beauty. Umiling siya at mamantong hininga, may dragon at phoenix sa congenital place. Ang dragon ay may 9 na anak na lalaki, at ang phoenix ay mayroon ding 9 na anak na lalaki, ito ay pantay sa lakas at lakas. Gayunpaman, ang 9 na anak ng dragon ay hindi pangkaraniwan at lumikha ng daan-daang pagpapala para sa sangkatauhan, kaya't sila ay sinasamba ng mga Diyos at pinupuri ng iba. Bagamat may mga pantas, may mga masasamang nagawa, mga karumal-dumal na krimen. Bilang ina niya, nahihiya akong nasa pagitan ng langit at lupa, kaya wala akong kaharap na lahat ng tao sa mundo. Wala akong pusong patayin ang anak ko. Kaya naman, ginagamit ko ang katawan ko para makabawi, para sa mga tao sa mundo, bumalik sa mundo at mamatay, at pagbayaran ang kasalanan ng aking anak, ngunit ang ika-9 na anak ay mayroon pa ring isang mabait na anak, na makakatagpo ng lahat ng bagay sa langit at lupa at mabuhay sa dugo ng aking Phoenix. Si Jin Feng ay isa ring pamilya ng Phoenix, na patuloy na sinusunog ang Phoenix, at pagkatapos ay namamatay at namamatay. Ito ay mauubos. Ito ay nilayon upang lumikha ng pinakamagandang laman ng pamilya Phoenix para sa aking muling pagsilang. Si Zia Wei ang huling diwa ng pamilya Phoenix. Tumanggo si Han 3,000 na halos kapareho ng dati niyang panggalan. I see. Si Zia Wei at ang kanyang mga inapo ang simula ng bagong panahon para sa pamilya Phoenix, tama ba? Tanong ni Aaron. Natural na tumanggo ang gininto ang kagandahan, tama. So, ang mga pagsubok na iyon ang kwalifikasyon para maging partner ni Zia Wei, o ang mahirap na pangangailangan para sa pagpaparami ng mga bagong tao ng Phoenix. Ang pagpapalaki ng walang pagtuturo ay kasalanan ng mga magulang, ang 9 na anak na lalaki ay nabigo, ang ina ang may kasalanan, at ang ama ang may kasalanan, ang kasalanan. Sa makatuwid, ang susi sa muling pagsilang ay ang ina ay kailangang pinuhin, at ang ama ay dapat pumili mula sa libo-libong mga pagpipilian, kaya, sinabi mo lang na ang Aaron ay pumasa, ibig sabihin, sa wakas ay naunawaan ito ni Panggalan, oras, at pagkatapos ay tumingin siya sa Aaron sa pagtataka, Calforce, kapatid, nakapasa ako sa ganitong uri ng pagsasanay sa pagsubok ang gininto ang kagandahan ay malumanay na ngumiti, pagkatapos tumakbo ni Zia ay sinubukang maunawaan ang puso ng Golden Phoenix, nalampasan na niya ang Watermoon Cave, sinunog para sambahin ang langit, at pinatay ang Watermoon Trial Practice. Ayon sa orihinal na mga patakaran, kung maaari mong masira ang 3 sunod-sunod na Phoenix, natugunan mo ang mga kinakailangan ng pagpasa sa customs. Gayunpaman, nakikita ang iyong kakayahan, hindi ko maiwasang subukan ang higit pa, at ang kinalabasan ay lubos na nasisiyahan. Kahit na, lubos akong nalulugod, dapat may malaking swerte sa muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan, at Aaron, ikaw ang malaking swerte ng pamilya kong Phoenix, kapag pinagsama mo si Zia Wei, sasama ako. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging bagong wakas ng aking bagong pamilya ng Phoenix. Ikaw ang hari ng 10,000 Phoenix, at si Zia Wei ay 10,000 Phoenix. Pagkatapos ng Zia Wei ay 10,000 Phoenix, muling mabubuksan ang kapangyarihan ng Phoenix dahil sa iyo. Shit! Aaron, lakas ng baka, tuwang-tuwang sigaw ni Panggalan. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ay ang kapangyarihan ng Phoenix na sinubukan mo lang, in advance ay ilang marka na lang ang natitira sa aking. You and God, hindi ang Phoenix power sa totoong peak state. Bukod dito,
Maraming hindi kilalang sikreto ng kapangyarihan ng Phoenix. Sa kasamaang palad, ang hanay na ito ay bakas lamang ng aking yuan na Diyos, at ang natitirang oras ay limitado, kaya hindi ko na made talye para sa iyo isa-isa. Gayunpaman, kapag pinagsama-sama ka, pagkatapos mong magkaroon ng kapangyarihan ng Phoenix, maaari mong silipin ang misteryo ng Phoenix mula sa puso ng Golden Phoenix, at ang lahat ay unti-unting magiging malinaw. Mas malalaman mo kung gaano kalakas ang tunay na kapangyarihan ng Phoenix at kung gaano ito kayon sa sarili mong dalawang dakilang kapangyarihan. Ang tadhana ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa aking pamilyang Phoenix, isang kakaibang anak. Ang tadhana ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa iyo, kakaibang anak, panatilihin ang iyong kapangyarihan sa Phoenix. Kasabay nito, ang gininto ang dilag ay malumanay na ngumiti at tumingin sa mga mata ni Aaron na puno ng paghanga. Marahil ay namiss niya ang pagpili ng mga tao at pagpapalaki ng mga bata sa mga taong iyon, ngunit sa pagkakataong ito, sa mukha ng mahalagang nirvana na muling pagsilang ng pamilya Phoenix, sa wakas ay pinili niya ang isang sagot na hindi na siya magkakamali muli, ang kabaitan ni Aaron, ngunit hindi ginawa ni Han. Sinisikap ni Han Sanchen na ipaliwanag ng malinaw, ngunit nang magsalita siya, nakita niya ang gintong dilag na unti-unting naglaho at sumisingaw sa manipis na hangin, tanging ang huling kinang ang naiwan at dahan-daang lumutang sa hangin na kabawi. Nasa kuweba pa ang dalawa, ngunit walang 10 estatwa o buwan sa tuktok ng kuweba. Labis na nanlumo si Han Sanchen. Hindi niya pakakasalan si Suying. Storytelling channel sa YouTube. Sa pag-agos ng tubig, dahan-dahan din silang binuhat ng mahinang buoyancy at dahan-daang bumangon sa buong daan. Ilang sandali lang, lumutang ang dalawang lalaki sa ibabaw ng tubig, at may tanawin ng tauyuan sa kanilang paligid. Nang lumingon sila, malinaw pa rin ang pool sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit isang manipis na ilalim ang makikita, at isang mababaw na daloy ng tubig ang makikita sa manipis na tubig. Bagamat nandoon pa rin ang maliwanag na buwan sa itaas ng kanilang mga ulo, hindi naman ganap na bilog ang maliwanag na buwan, ngunit tahimik lang itong nagliliwanag sa buong human room. Sa bulwagan, ang mga kandila ay maliwanag, mas malinaw kaysa bago pumasok sa tubig. Sa harap ng bahay, may 2 pang pulang parol na nakasabit sa taas, na nagdaragdag ng kakaibang kapaligiran. Ano ito? Nakasimangot si Aaron at kakaibang sinabi. Umiling si Pangolin, mahirap bang maging bagong bisita sa pinanggagalingan ng Peach? Wala pang 4 na tao sa kabuuan. Sapat na ang ilaw sa hall kanina. Sa katunayan, ang posibilidad na ito ay napakalaki. Nang sila ay natigilan, tumunog ang mga yabag ng paa. Nagtaas sila ng mata at tumingin sa hall. Tumakbo si Zia, nakasuot ng gintong korona, at dahan-daang lumabas, ang buwan ay malamig at ang langit ay malamig. Hanggang kailan kayo mananatili sa tubig? Nagmuni-muni ang dalawa, nagkatinginan, nagmamadaling nagtaas ng mga hakbang at naglakad patungo sa bulwagan. Wow, anong problema? Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, natigilan sila, nang pumasok ang mga taga-nayon sa lungsod, at ang Pangolin ay naglabas ng isang tandang mula sa puso. Sa bulwagan, may mga kumikinang na gintong ilaw at iba't ibang magagandang dekorasyon na nakasabit sa paligid. Ang orihinal na mga bangko sa bahay ay napalitan na rin ng berde at puting jade na upuan. Sa itaas ng gitnang bulwagan, ang 2 gintong upuan ay partikular na kapansin-pansin, at isang phoenix statue ang inilalagay sa dambana sa likod ng upuan. Tumakbo si Zia na nakatayo sa harap ng phoenix statue sa gintong upuan, na nakatalikod kay Aaron at iba pa. Hindi ko alam kung ano ang binabasa niya sa rebulto. Nagkatinginan sila at walang lakas ng loob na istorbohin ang isa't isa. Tahimik silang nakatayo sa bulwagan habang hinihintay na tumakbo si Zia upang tapusin ang kanyang trabaho. Tumakbo si Zia na parang nagdadasal. Paulit-ulit siyang bamulong at hindi marinig ng malinaw. Ilang sandali pa, lumingon siya, tumingin sa Aaron at Pangolin, at ngumiti, kayong dalawa, mahirap, bago pa sila makapagsalita, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang kumislap. Sa sumunod na segundo, bahagyang yumanig ang berde at puting jade na upuan sa magkabilang gilid at dahan-daang umatras. Kapag tinanggal ang jade chair, makikita na may hukay sa ilalim ng orihinal na posisyon ng jade chair. Sa hagong na tunog sa kuweba, dahan-daang umangat ang mga kahon mula sa ilalim ng kuweba. Ang kahon ay gawa sa purong peachwood at nilagyan ng nompen.
Ito ay malaki at katanji tangi. Makikita mo na hindi ito karaniwan. Ang Aaron ay humigit kumulang 12 kahon sa kabuuan, habang tumatakbo si Zia ay muling itinaas ang kanyang kamay, sa isang putok, ang 12 kahon ay sabay na binuksan, at ang buong bulwagan ay naging mas maliwanag ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi ito maliwanag, ngunit ginto at pilak. Matapos mabuksan ang 12 kahon, naglalaman ang mga ito ng lahat ng uri ng pambihirang kayamanan. Bagamat hindi sila nakakita ng maraming bagay, maaari na nilang malaman mula sa kulay na ang mga bagay na ito ay hindi karaniwan. Tirik ang mga mata ng pangolin, at bumunot ang laway sa puwang ng bibig nito. Ang Aaron na tao ay medyo hanggal din. Hindi nila maintindihan na nakatingin kay Zia tumakbo. Anong ginagawa mo? Ang unang kahon ay ang kayamanan ng Phoenix. Ito ay lahat ng uri ng mga kayamanan na nakolekta ng aming pamilya Phoenix sa loob ng libu-libong taon. Mayroong 28 piraso sa kabuuan, at ang bawat piraso ay napakahalaga. Ang pangalawang carton ay ang mga sikreto ng Peach. Sila ang essence ng Peach na nakolekta sa loob ng maraming taon. Ang essence ng Peach ay ang essence ng Peach, at ang essence ng Peach ay maaaring gamitin bilang panlasa. Maaari rin itong gamitin bilang isang gamot para sa paggawa ng gamot. Ang asensya ng kahoy ay maaaring gamitin bilang isang material para sa mga materyales sa gusali. Ang mga ikatlong kahon at ikaapat na kahon ay mga magagandang libro. Ang ikalima at ikaanim ay lahat ng uri ng elixir at elixir, o ang epekto ng pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaling ng mga nasugatan, o ang tagumpay ng pagtaas ng paglilinang. Ang ikapito at ikawalo ay mga magic soldiers ng Shanwo, na siyang mga kayamanan din ng pamilya Phoenix sa loob ng libu-libong taon. Yung pang-apat na box, may kanya-kanya silang gamit. Kahit magulo, hindi naman nagkukulang sa mga rare products. Dito natin ibebenta sandali hanggang sa panlasa mo. Tumakbo si Zia ng mahinang ngumiti. Nang marinig ito, halatang natigilan ang pangolin, at saka tumingin ng kakaiba kay Zia na tumakbo. Teka. Sandali, ano ang sinabi mo? Ang ibig mong sabihin, mga bagay na ito ay para sa atin. Tumakbo si Zia at ngumiti ng malumanay at sumagot, eksaktong, napaatras ang pangolin, natarante at sinabi kay Aaron, tulungan. Tulungan mo ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!